Kung kayo po ay tatanungin kung ano ang inyong ambisyon sa buhay, o masabi natin, kaysa isang ambisyon sa buhay, ano kaya yun? Alam natin na lahat ng tao ay mapangarapin at lahat ay mayroong ambisyon sa buhay. Anong ambisyon nais ninyong makamit bilang Kristiyano? Kung mayroon man tayong ambisyon, dapat at nawa ang paghahanap natin ng ambisyon ay mapatulan sa ambisyon ng isang salmista sa Psalms chapter 27 verse 4. Buksan natin ang ambisyon nito sa buhay. At ating titignan ang tema tungkol sa ambisyon, walang iba kundi ang paghahanap ng kaisa-isang ambisyon sa buhay. Ganito ang sabi, Psalms 27 verse 4. Isang bagay ang hiningi ko sa Panginoon na aking hahanapin, na ako'y makapanirahan sa bahay ng Panginoon sa lahat ng mga araw ng aking buhay, upang mamasdan ang kagandahan ng Panginoon at sumangguni sa kanyang templo. Makikita natin, isa po ang nilalaman o hangarin ng talatang ito, walang iba kundi ang paghahanap o ang pagkakaroon ng ambisyon. Tayo manalangin. Muli, Panginoon, sinasangguni namin sa inyo ang aming pong pagbubulay-bulay ng iyong salita. Tulungan nyo kami, ayaw namin magtiwala sa aming sarili. Natin kayo sa aming dalangin namin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Alamin natin sa talatang ito kung ano ang hinahanap ng salmista, bakit niya ito hinahanap, at paano niya ito nahanap. Tingnan natin, ano itong hinahanap ng salmista, bakit niya ito hinahanap, at paano niya ito nahanap. Una, tingnan natin, ano itong hinahanap ng salmista o isang taong matuwid. Balikan natin ang ating text, Psalms 27 verse 4. Isang bagay ang hiningi ko sa Panginoon na aking hahanapin, na ako'y makapanirahan sa bahay ng Panginoon sa lahat ng mga araw ng ating buhay. Ang hinahanap po o ambisyon ng salmistang ito, at naway maging ambisyon din natin, ay ang makasama ang Panginoon sa lahat ng araw ng ating buhay. Makasama ang Panginoon sa araw-araw. Ibig sabihin, napakahalaga ng fellowship ang makasama ang Panginoon. Ito'y hindi material o karangalang bagay. Ito'y hindi panlupang ambisyon, kundi ito ay isang spiritual na ambisyon. Kumbaga sa atin, ito yung ating chief end. Ito yung sukdulang layunin ng ating buhay. Ang isang taong matuwid, ang kanyang ambisyon ay laging makapiling ang ating Diyos. Gaya ng sinabi sa Psalm 16 verse 5, kung ating basahin ito, verse 5 hanggang 11, tignan ninyo kung ano po ang laman ng puso na isang taong pinagmatuwid ng Diyos. Ganito ang sabi, ang Panginoon ang aking piling bahagi sa aking saro. Ang aking kapalaran ay hawak mo. Ang pisi ay nahulog para sa akin sa magandang dako. Oo, ako'y may mabuting mana. Aking pupurihin ang Panginoon na nagbibigay sa akin ng payo. Maging sa gabi ay tinuturuan ako ng aking puso. Lagi kong pinananatili ang Panginoon sa aking harapan. Hindi ako matitinag sapagkat siya ay nasa aking kanan. Kaya't ang aking puso ay masaya at nagagalak ang aking kaluluwa. Ang aking namang katawan ay tatahang payapa. Sapagkat ang aking kaluluwa sa Siyon ay hindi mo iiwan. Ihahayaan mong makita ng iyong banal ang hukay. Iyong ipinakita sa akin ang landas ng buhay, at sa iyong harapan ay may kapuspusan ng kagalakan. Sa iyong kanang kamay ay mga kasayahan magpakilanman. Kung ating bubuuin ang pangungusap dito ng isang taong matuwid o ng salmista,
ay nais niyang makapiling makasama ang Diyos, maging sa langit, maging sa ilalim ng buhay, at lalo na sa kanyang buhay sa pang-araw-araw. Ito yung chief end natin, di ba? To glorify God and to enjoy Him forever. Luwalhatiin ang Diyos at kasamahin ang Diyos nang may kagalakan habang tayo'y nabubuhay. Kaya itong sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 10:13, kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Yun ang nais ng salita ng Diyos na atin ding dapat hanapin. Ang makasama ang Diyos, magkaroon tayo ng fellowship sa Kanya. Saan man tayong lugar pumunta, ano man ang ating ginagawa, ano man ang ating iniisip, ano man ang ating nakikita, dapat naluluwalhati natin ang Diyos. Kasama natin siya sa lahat ng buhay. Kaya kung ikaw ay isang Kristiyano, dapat magiging maingat tayo sa ating pananalita, sa ating pag-iisip laban sa kapwa. Dapat asahan natin at hanapin natin na makasama natin palagi ang Diyos. At ang makasama ang Panginoon, ang sabi dito ng salmista, kung ating babasahin muli, ang sabi, isang bagay ang hiningi ko sa Panginoon na ating hahanapin. Ang tayo'y mapapiling po sa fellowship ng Panginoon, ito ay isang pagsisikap. Hindi ito basta lang dumarating, ipag-pray natin, Lord, samahan niyo kami. Hindi. Tayo yung magsisikap na sumama sa Diyos, sa lahat ng ating salita, sa lahat ng ating ginagawa, kung kakain man, umiinom man, dapat ang Diyos ang ating sinasamahan. Siya yung ating kapiling. Kailangan dito ang pagsisikap. Pagsisikap na makasama ang Panginoon, tulad ni Maria na nagsikap makapiling ang Panginoon, hindi kay Marta. Si Marta ay naging abala sa kusina sa paghahanda ng mga pagkain para sa pagkain, para sa kailangan ng Panginoon at mga alagad. Pero si Maria, hinanap niya, sinikap niya na maupo sa paanan ng Panginoon, makasama, ma-fellowship ang Panginoon sa pagtuturo at pangangaral. Kaya tignan niyo ang sabi ng Panginoon sa konklusyon sa kanilang dalawa. Luke chapter 10, verse 41 to 42. Diba, nagreklamo itong si Marta. Sabi niya, Panginoon, hindi mo ba pagsasabihan ng kapatid ko, abala-abala ko rito sa kusina, samantalang siya ay nakaupo sa iyong harapan, nakikinig sa iyong pangangaral? Ang sagot ng Panginoon, Luke chapter 10, verse 41, subalit sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, Marta, Marta, nag-aalala ka at napapagabag tungkol sa maraming bagay. Subalit isang bagay ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuting bahagi na hindi kukunin sa kanya. Ito ang dapat nating maging ambisyon, to glorify God and to enjoy Him forever. Yung to enjoy Him forever, ibig sabihin, lagi tayong kasama sa Kanya sa fellowship. Lagi natin kasama siya. Anumang desisyon natin, dapat kasama ang Panginoon sa desisyon natin. Anumang trabaho natin, dapat kasama ang Panginoon sa trabaho natin. Kaya hindi tayo maaaring gumawa ng anumang kasamaan at kasalanan dahil hinahanap mo ang fellowship ng ating Diyos. Nang magagawa ba natin ito? Oo naman. Magagawa natin ito. Bakit po? May tatlong dahilan. Una, magagawa natin tayo, mga Kristiyano, sapagkat tayo'y nakipagkasundo na sa Diyos. Tayo ay mula sa lusak ng kasalanan, sa kadiliman tayo ng kasamaan, pero si Kristo ang nagbayad ng kadilimang yun, ng kasamaang yun. Si Kristo ang namatay upang tayo'y mahango doon sa karumihan at kasamaan ng kasalanan. Tayo'y naipagkaisundo na sa Diyos. Kaya ang sabi sa Romans 8:1, ang sino bang na kay Kristo ay wala na sa pagkahatol. Kaya magagawa nating hanapin ang presensya ng Panginoon, ang kanyang fellowship. Kahit ikay naroon sa trabaho mo, pag ikaw ay gumagawa ng trabaho, kausapin ng Panginoon, samahan ka, turuan ka sa iyong gagawin. Yun po yung dapat nating ambisyon sa araw-araw. At hindi lang yun, magagawa natin dahil iniibig natin ang kanyang presensya.
Now, hindi tayo unang umibig sa Kanya, di ba? Siyang unang umibig sa atin. At ang pag-ibig ng Panginoon sa atin, tayo ay nasa kasalanan pa. Wala itong pagkiling. Sa ating kasamaan, tayo'y Kanyang inibig. 1 John chapter 4, verse 19. Kaya na magagawa nating hanapin, pagsikapan ang presensya ng Panginoon saan man tayo, dahil tayo ay Kanyang, o ating inibig ang Kanyang presensya. At hindi lang yun, dahil tayo ay kalarawan ng Diyos. Bakit tayo naging kalarawan ng Diyos? Dahil sa ating bagong kapanganakan. Nung una, nung tayo nagmana ng kasalanan, sira ang larawan ng Diyos sa atin. Pero naipanumbalik ito, nung tayo ay tinawag ng Panginoon sa kaligtasan. Muli tayong binigyan ng larawan ni Kristo, Romans 8:29, di ba? Sabi, sapagkat ang mga nakilala niya ng una pa ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng Kanyang anak. Tayo'y katulad ng larawan ng Kanyang anak. Sa makatwid, kaya nating ambisyonin, kaya nating hangarin na tayo po ay laging nasa fellowship sa Panginoon. Sana itong gagawin natin sa bahay. Dapat isipin natin kasama natin ang Diyos. Kaya dapat magsipag tayo sa ating personal devotion, sa ating family devotion. Dahil kung hindi tayo nag-personal devotion, hindi natin tinatanggap makipag-fellowship ang Diyos sa atin. No? Sa ating trabaho, busy tayo maghapon, kasama ba tayo sa Panginoon? Ito ang ambisyon ng isang taong matuwid. Ano ang ambisyon? Makasama ang Diyos sa lahat ng araw ng kanyang buhay. Ikalawa, bakit natin kailangang hanapin na tayo ay makasama sa Panginoon? May dalawang dahilan. Basahin natin muli ang ating text. Sabi, upang mamasdan ang kagandahan ng Panginoon at sumangguni sa kanyang templo. Yun yung dalawang dahilan. Bakit kailangan natin ang presensya o fellowship ng Panginoon? Upang makita ang kanyang kagandahan. Hanggat wala po tayong fellowship sa Panginoon, sa ating Diyos, hindi natin makikita ang kagandahan ng ating Panginoon. Ano bang kagandahan ng Panginoon? Pagdating sa persona, kung kilala natin si Kristo, alam natin siya ay isang Diyos. He is divine. At the same time, He is human. Napakaganda nun. Ang kinon, ang Diyos at nagkatawang tao, yun ang kanyang persona. At yan yung makikita natin sa templo kapag tayo ay sumasamba, nangangaral, mayroong pangangaral. Hindi lang yun, pati katangian niya. Anong katangian ng ating Panginoon? Siya isang banal. Makapangyarihan. Kanino yan napupunta yung kagandahan ng katangian? Lagi sa ating Panginoon lang. At ikatlo, hindi lamang sa kanyang persona at katangian, kundi sa kanyang gawain. Anong kagandahan ng gawain ng ating Panginoon? Unang-una, siya ay isang propeta. Prophet ang ating Panginoon. Ibig sabihin ng propeta, siya yung nagtuturo sa atin ng karya ng Diyos. Ikalawa, siya ay isang sacerdote. Siya ay isang priest. Ano ibig sabihin ng priest? Siya yung namamagitan sa atin para sa Diyos. Tao siya na Diyos na namamagitan sa atin. Sino makagawa yan? Si Maria? San Pablo? Hindi. Tanging si Kristo. Napakaganda ng kanyang katangian, ang kanyang persona, at ang kanyang gawa. Higit sa lahat, siya ay isang hari. Pag sinabing hari, siya may kontrol ng lahat ng bagay. Soberanong Diyos ang ating Diyos. Hindi naliliban sa Panginoon yung lahat ng ating pangangailangan. Kaya nga, ang sabi nito ng salmista, isang bagay ang hiningi ko sa Panginoon na aking hahanapin. Ano yun? Na ako'y mapasama sa kanyang fellowship. Na ako'y makapanirahan sa bahay ng Panginoon. Ibig sabihin po na makapanirahan sa bahay ng Panginoon, lagi siyang nasa presensya ng Panginoon sa lahat ng araw ng kanyang buhay upang makita niyang kagandahan ng Panginoon. At hindi lang yun. Ikalawa, upang makasangguni siya sa kanyang templo. No? Upang makasangguni siya sa kanyang templo. Now, ano ibig sabihin doon?
Itong salmistang ito, isang taong matuwid na ito, hangad niyang laging nasa presensya ng Diyos, sa fellowship ng Diyos, dahil nais niyang makapagtanong. Sabik na sabik ang salmistang ito na magtanong sa Panginoon. Hinahanap niya ang katotohanan. Lagi siyang nagbabasa ng salita ng Diyos, o di kaya lagi siyang nakikinig ng sermon upang ang kanyang katanungan ay masagot ng Diyos. Lagi siyang nagtatanong, makasangguni sa templo, dahil nais niyang mapakinggan ang salita ng Panginoon mula sa Diyos. Sa atin din, ang sabi ng Panginoon sa Kristo, Mateo 4:4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa labi ng Diyos. Now, si Kristo ang ating dakilang guro. At ang Panginoon na yan ay mula sa Diyos at sa Diyos. At sinabi niya mismo sa atin, Matthew 11, mag-aral kayo sa akin. Matuto kayo sa akin, sapagkat magaan ang aking pamato, at kayo'y magkakaroon ng kapahingahan ng inyong kaluluwa. Kaya lahat po ng mga tao may dahilan para hanapin o makasama siya sa presensya ng Diyos, sila ay tinuturuan. Pero kung wala tayong hangarin na makipag-fellowship sa Panginoon sa ating personal devotion, sa ating family devotion, sa ating pag-share ng gospel, sa ating pag-attend ng prayer meeting, sa ating pag-attend ng Bible study, sa ating pag-attend ng worship, mga kapatid, hindi ka matuturuan. Hindi mo makilala ang kagandahan ng ating Diyos, at hindi ka makapagtatanong at ang katanungan mo hindi masasagot. At ang pangako ng Panginoon, lahat ng mayroong hangarin na lagi siyang nasa presensya ng Panginoon, siya'y kanyang tuturuan at bibigyan siya ng kapahingahan. Kapahingahan ng kaluluwa. At hindi lang, kundi kasiyahan ng kaluluwa. At ikatlo, so nakita natin ano yung hinahanap ng isang taong matuwid? Ang makasamang Diyos. Dalawa, bakit niya hinahanap? Dalawa, upang makita ang kagandahan ng Panginoon at makasangguni ng katotohanan. At ikatlo, paano natin ito hahanapin? Paano natin magagawa na tayo'y laging nasa presensya ng Panginoon o lagi tayong kasama ng Panginoon? Tutulungan tayo ng isang talata sa Proverbs chapter 8, verse 17. Ang sabi sa Proverbs chapter 8, verse 17, I love those who love me, and those who diligently seek me will find me. I love those who love me, and those who diligently seek me will find me. Ang sabi ng Panginoon, iniibig ko yung mga nagmamahal sa akin. At yung mga nagsusumikap sa aking presensya, matatagpuan ako nila. Hanggat hindi natin hinahangad na makasama ang Diyos, nakatityak ba tayong iniibig tayo ng Diyos? Kung gusto mong makakatyak na iniibig ka ng Diyos, mahalin mong kanyang salita at isa buhay ito. John 14:21. Sa pagkakasabi nito, I love those who love me, and those who diligently seek me will find me. So makikita natin ang Diyos dahil una, itihanapin natin ang buong seryoso. Seryoso ito eh. I love those who love me, and those who diligently seek me will find me. Diligently. Kaya po ang paghahanap ng presensya ng Diyos, hindi ito, Lord, bahala ka na, Panginoon. Alam ko naman, ikaw ay soberano na sumasagot ka. Hindi yon ang hinahanap natin. Ang hinahanap natin, tayo mismo ang gagawa ng time para makipagtagpo sa Kanya. Buong puso. Lahat ng focus ng salmistang ito nakasentro sa isang bagay. To be with the Lord. To enjoy God forever. Sana yun din po ang layunin natin.
At hindi lang yon, makikita natin ito dahil ito'y hanapin natin ng buong determinasyon. Ibig sabihin, priority ito. Ito yung priority sa buhay natin. Hindi tayo pwedeng gumawa ng trabaho hanggang hindi mo natin natityak na tayo nasa fellowship ng Panginoon. Kailangan natin gawin ito. Ang sabi nga sa ating text, one thing I have asked from the Lord that I shall seek. That I shall seek. Sabi niya, ang kanyang mata ay nakatuon lamang sa isa. At mayroong determinasyon. Hindi siya titigil hanggat hindi niya makita ang fellowship ng Panginoon. At ikatlo, magkatatagpuan natin ito dahil ito'y buong tagumpay. Kapag ang nahanap natin ay nasa Diyos, ang sabi niya, who diligently seek me will find me. Kung talagang pinagsisikapan natin siyang hanapin, makikita natin siya. Proverbs 8:17. At may pangako ng Panginoon, di ba, sa Matthew chapter 7, seek and you shall find. Hanggat hindi ka naghanap sa Diyos, mga kapatid, mananatili kang sangkol, mananatili kang premature or immature na Kristiyano. Yung lumalago lamang ay yung laging hinahanap ang fellowship ng Diyos. So ano ang aral dito, mga kapatid, natin dapat makita? Ang aral, number one, kung magkaroon ka man ng ambisyon sa buhay, i-checkin mo na yung tiyak. Sapagat kung ambisyon mo ay umaman, magkaroon maraming pera, ay tatanggap ka talaga ng kabiguan. Pero kung hahanapin mo, ambisyonin mo, ay ang fellowship ng Diyos sa iyo, siya yun, matatanggap mo. At yun ang pinakakayamanang hindi kailanman mababayaran ng salapi. Yung makasama mo ang Diyos. And you will enjoy Him forever. Na bakit natin kailangan na makita ang makasamang Diyos? Upang makita ang kanyang kagandahan at makapagsangguni tayo sa kalutuhan. Paano natin hanapin ito? Buong sikat, buong determinasyon, at buong pagtatagumpay. Walang mabibigo sa sino mang naghahanap sa Diyos. Tandaan natin, Proverbs 8:17, I love those who love me, and those who diligently seek me will find me. Sa Tagalog, ano pong sabi sa Tagalog? Sabi sa Tagalog, iniibig ko silang sa akin ay umiibig, at ako yung natatagpuan ng humahanap sa aking namasigasig. Ang pagkakasabi dyan sa Tagalog, natatagpuan, tapos na, kaya sigurado kapag ka-save na. Tayo na lang. Panginoon, salamat po sa iyong pong salita. Pinaalala niyo sa amin ang aming pong chief end, Panginoon. Kadalasan, ito'y naisasatabi namin. At kami po'y naghahabol at naghahanap sa mga bagay na pansamantala lamang sa mundo. At ang isang pinakadakila at pinakasakdulang layunin sa buhay, kaya kami nag-i-exist sa mundo ito, ay hindi namin nabibigyan ng panahon na kayo po ay aming makapiling. Makapiling habang buhay kami rito. Maging sa kalangitan, mananatili ito. Maging sa ilalim ng libingan, mananatili po ang iyong pong pagsama sa amin. Nawa nga po maging pangunahin naming prioridad na kami po ay makasama ninyo sa inyong presensya. Kami po ang dapat magsikap nito sapagkat kayo po ay sumasa mga naghahanap sa inyo. Maraming salamat po. Maraming sa pangalan ng Panginoon Jesus.